Taray Dimlan. Yeah. Ayan. For Diego, no? Yeah, si David siya dito, di ba? Napanood ko kasi mga eksena, like, pati yung namatay siya. Anyway, kasi parang triangle, no? Siya yung parang ka-triangle ni na Ina. And parang siya yung, may mga eksena ako nakita na pinagsasalosan siya ni Angelo. Okay. Diego, hindi ka ba natakot nung una na ikaw yung gagawing, siyempre yung mga fans, di ba? Siyempre, grabe yung fans nila Katniel, di ba? Hindi ka natakot na nakisumpa-sumpa ka nila? Oo naman po. Yeah. Pero anong experience mo nung during na si David malapit pa kay Ina? Oo. Nakakatanggap ka ba ng mga pangbabash nila sa... Death threats? Mga ganun po. Meron naman po. Lahat naman siya na napapartner sa Katniel. I mean, even I'm sure Sue, naranasan niya po. Meron po talagang mga diehard na fan din na Katrin at Daniel. Kaya naiintindihan naman namin na it's because of their love for them. Pero may times na below the belt yung mga sinasabi, pero may times na tungkol lang sa character. Si David, hindi tungkol sa akin. But then again, yes, there are times na tungkol na talaga sa akin. Kung natatakot ako, hindi naman po. I mean, it's part of the job. And it's a blessing to work with this cast. Grabe ang cast ng Pangako Sa'yo. So I learned a lot. And it was fun to work with Catherine and DJ again. So I was happy na nasama ako dito. So it doesn't really matter about the bashers. I mean, if you focus on the positive things naman, baliwala lang naman yung mga bashers na yun. Okay. Okay, and lastly for Katniel, no? Daniel and Catherine, because sa Pangako Sa'yo, lalong lumawak yung followers nyo, no? Yung following nyo, even around Asia, and nanalo pa nga kayo ng award lately, no? So, kasi sina Jericho and Christine before, no? Sobrang sikat din sila, nakilala sila sa iba't ibang Asian countries, no? Kayo ba, ganon din yung nararamdaman nyo? Kasi you went to Vietnam, di ba? Para i-receive yung award nyo. Ganon din ba katindi yung na-experience nyo? Ako po ay napakasaya sa nangyari sa aming show, sa naging resulta ng aming show. At masayang-masaya po rin ako sa mga nakasama ko sa show na to. Lahat po ay naging naging kaibigan ko at wala po akong masabi dahil nung nagsisimula po kami dito sa Pangako, wala naman po akong hinangad kung hindi maging successful tong show na to. And it did very well. Very well said. Kat? Actually, nung sa Vietnam po, nagulat talaga kami kasi Got to Believe po yung inner doon, yun yung na-recognize kami. Tapos sinabi na, ngayong year, yung Pangako Sa'yo naman yung i-air nila doon sa Vietnam. So hopefully, matanggap nila kung paano na natanggap yung Got to Believe. And hindi po namin in-expect yun kasi nga, aware kami na sila Miss Christine Hermosa and si Jericho Rosales, nakilala talaga sila sa halos buong mundo because of Pangako Sa'yo. So, hindi ko in-expect na ganun yung mangyayari sa amin, na kami kahit sa Asia man lang. And nagpapasalamat kami kasi parang dinadala rin namin kasi yung pangalan ng ABS na kaya natin na yung ibang show natin, yung quality, pwede rin sa ibang bansa, ganyan. So nakaka-proud talaga and kakaibang experience po yun kasi hindi namin in-expect sa airport na ganun yung mag-welcome sa amin ng mga Vietnamese. Yung sa awarding ceremony, parang di namin maintindihan sila, pero pag-akyat namin ng stage, nakaka-proud kasi dala namin yung pangalan ng ABS, yung buong station, and tinanggap nila tayo doon. Congratulations. And ngayon, nominated ka rin sa Nickelodeon. Yeah! Congrats, Kat. Thank you! Okay, we have a question from Jimpy Anarcon of PEP. Hello, congratulations sa high ratings ng show nyo. For the cast, for the main characters and Direct Dado po, do you think po na nalagpasan niyo yung, or nakawala kayo dun sa shadow nung first na Pangako Sa'yo? I think definitely yes, nakawala doon.